of my sins are forgiven. All of my sins are forgiven. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am redeemed from the hand of the devil. I am redeemed from the hand of the devil. Through the blood of Jesus Christ, God's Son, Through the blood of Jesus, continually cleanses me from all sins. continually cleanses me from all sins. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am sanctified, I am sanctified, made holy, made holy, set apart unto God. set apart unto God. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am justified, I am justified, made righteous, made righteous, just just, as if I'd never sinned. if I never sinned. My body is a temple of the Holy Spirit, My body is the temple of the Holy Spirit, redeemed, redeemed, cleansed by the blood of Jesus, cleansed by the blood of Jesus, so that Satan so that Satan has no place in me, has no place, no power over me. no power over me. Through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, through the blood of Jesus, my flesh is cleansed and my conscience is purged. and my conscience. Lastly, through the blood of Jesus, Through the blood of Jesus, I am well able I am well to able enter into the Holy of Holies. to enter into the Holy Amen. Palakpakan naman natin si Jesus. Hallelujah. God is good. And all the time. Minsan pa, minsan pa. God is good. all the And all the time. time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Declare natin na rumaragas ang pagpapala ang ating mararanasan kapag tayo ay sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos. Amen! Come on, church! Clap those hands for Jesus! Come on! Here we go! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Woo! Pagka sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Tumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Sinabi ng Diyos! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Woo! Pagka sinabi ng Diyos, ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ang aking natanggap na. Yes, Lord! We praise you, Jesus. We love you, Lord.
Hallelujah, Jesus. Come on, church. Rumaragasa. Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala ang aking natanggap. For the last time, rumaragasa. We declare it, Lord. Rumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang... Come on, church, declare! Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, aking natanggap na. Yes, Jesus! Hallelujah! Indeed, lumaragas ang pagpapalang ating mararanasan. Amen! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing napili ka, ang puso ko'y sumisita. Pagkat sa'yo'y sumasamba. Yeah. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. 1, 2, 3. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing gabi, come on, church. Ang puso ko'y sumisikta. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisikta. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kilain, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisikta. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisikta. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yeah! Kapag sa'yo'y sumasamba. We praise you, Jesus. Hallelujah! Hallelujah. We praise
praise you, Jesus. Sinong naniniwala dito na sa langit walang pangit? Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pwede ka doon. Pwede ka doon. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo na sa langit walang pangit? Amen. Yes. Can we sing it again? Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumbisig na. Kapag sa'yo'y sumasamba langit ang, come on church, nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisig na. Kapag sa'yo'y sumasamba langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisig na. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yeah! Kapag sa'yo'y sumasamba. You praise you, Jesus! Yes, so God. Holy Spirit, you are free to move in this place. That as we open our mouth, as we open our hearts to you, Lord, we believe, O God, na nakabukas din yung langit upang ibuhos mo yung mga pagpapala mo, yung healing mo, O God. Lord, salamat, Panginoon, for your provision, anointing. Hallelujah, Jesus. We continuously declare your kingship and your lordship above our lives, God. Thank you, Lord, sa iyong katapatan. And we offer this day to you, Panginoon. And we believe na ikaw yung bahala sa Monday hanggang Saturday ng whole week na ito, God. Lord, salamat. Hallelujah, Jesus. Kay buti-buti mo, God. Hallelujah. You deserve all glory, Lord. Thank you, Lord. We just want your presence in this place, Lord. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, O God. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon.
sa amin nagmamahal. Pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, oh God, you are mighty, you are powerful, oh God. Can we lift our hands to Jesus? Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Sige, sabihin mo yan kay Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. For the last time, pinupuri, sinasamba kita, you deserve it, Lord. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Hallelujah, Jesus. We just want to thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa iyong katapatan, O God. Nang sinabi mo, Panginoon, that He who promised is faithful, O God. And that is you, Jesus. Lord, salamat. For we can do what you says we can do, God.
we can have what you says we can have, Lord. And we can be what you says we can be, O God. Kaya Lord, salamat. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw lang ang maparangalan at mapasalamatan, O God. Thank you for the open heaven, Lord. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa amin mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaanay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, lift up our voice. Aawitan, aawitan kita at pupurihin. Yes, Jesus. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Let's sing it from our heart. Aawitan, aawitan kita at pupurihin,
pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon Diyos. Dadakilain ka. Hallelujah! We praise you, Jesus. Minsan pa aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Can we all raise our hands for Jesus? Indeed, O God, that you are so good. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa buhay po ng bawat isa sa amin, O God. Kami ay narito malakas, masigla, may buhay at may hininga. Maraming salamat, Lord God, sa iyong pagpapala, sa iyong protection, sa iyong habag at biyaya. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at sa iyo lamang ang papurit, pagsamba, kalwalhatian sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito pong aming dalangin. And every God's people say, Amen! God is good! All the time! And all the time! God is good! Baka natin si Jesus. We praise the Lord. We glorify you. Hallelujah! Amen and amen. Good morning po sa atin lahat. Pwedeng kaway-kaway tayo dyan. Kawayin mo yung kaliwa, yung kanan mo. Hello! Welcome po sa True Vine City Harvest Church. A church that loves God, loves people by winning the lost and making them God's disciples. Amen. So wag na po nating patagalin. Isa po siyang napakagandang pastora. Amen. Napakasigla, napakabait, lahat-lahat masunurin sa Diyos. Mapagmahal na asawa, mapagmahal na inay. So let us welcome our beloved Pastora, Pastora Mila Villanueva. Purihin ng Panginoon, hirap yata magsalita talaga ng nakamasta, no? Malayo naman ako sa inyo. Praise God! Bukod po dun sa palakpak ninyo kanina, dagdagan po natin, bigyan po natin na malakas na palakpakan, Lord. Dahil dahil kayo po ay nag-overcome. Amen? You are an overcomer. Praise God. So, na-overcome po ninyo yung lugar ninyo. Na-overcome nyo dahil nakapunta kayo sa lugar na ito. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tunay po na napakabuti po ng Diyos. Thank you, God, for this great opportunity. I thank the Lord for this great opportunity to share the Word of God to you. At maging sa ating live streaming, no, magandang umaga sa inyo, magandang hapon, magandang gabi. Anytime. All the time. Binabati namin kayo sa pangalan ng Panginoon. Praise God. Sa umagang ito ay I was so filled with joy and excitement, no, sa ginagawa ng Lord sa ating buhay, sa aming buhay at sa ating church. Maraming salamat sa bawat isa, no, na in-invite po natin sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Tunay po na
maganda ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Amen. As we start this new year, no? Nasa New Year pa po tayo, nasa January pa po tayo. Today is January 24. No, konti ko na makalimutan. January 24 na po tayo at mag-e-end na po ang January. Pero New Year pa rin po tayo. Amen. Praise God. Kagaya po ng unang message po sa atin ng ating mahal na pastor na si Pastor Lotter, no? As he start, no, this church, no, in this place, no, at ganun din, tamang-tama, bagong taon, no, bagong buhay. Amen. Praise God. At sa oras na ito ay pinapasalamatan ko ang Lord sa buhay po. Gusto ko lang po munang magpatotoo, no, sa kabutihan ng Panginoon. At we've gone this far, no, na talagang God has provided, no, everything. He's our Jehovah Jireh. Amen. Hindi niya tayo pinabayaan. Kumusta po ang inyong pandemic life? No? 'Di ba? We have overcome. Amen. Amen. Praise God. So sa tulong po ng Panginoon ay nakakayanan po natin, no? Kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoon, no, to overcome every hard circumstances in our life, at marami pong mga challenges na dumarating sa ating buhay, no, even in our finances, our health, no, relationship, no. Nakita ko talagang God has a wonderful purpose to everything, no, na inaalaw niya na mangyari sa ating buhay, no? So dito sa panahon ng pandemic na ito, inano niya, kumbaga sa pina-still niya, no? Pinanatili niya, no, yung magkakasama yung pamilya, no? Para kasi hindi na nagkikita yung iba, no? Trabaho na lang ng trabaho, no? Hindi na nagkakakitaan sa bahay, no? Sa loob ng bahay. So pagigising yung isa, matutulog yung isa, no? So lahat tulog, no? So yung isa gigising, magtatrabaho, di ba? Ganun ang nangyayari. So may magandang purpose pa rin ang Lord sa Kaya nga sa ating buhay, kaya sabi ng salita ng Panginoon, in everything give thanks, for this is the will of God, no? Tingnan po natin yung magandang bagay, yung outcome, no, yung in spite of, no, yung sa kabila ng mga pangyayaring ito, meron pa rin tayong maipagpapasalamat sa Diyos. Amen. Praise God. So sa umagang ito, I would like to gusto kong maparangalan ng salita ng Diyos, no? Kahit na gustong-gusto ko na mag-share ng Word of God para sa atin. No, alam niyo na talagang every time salita ng Diyos sa kanilang buhay. So tingnan po natin. So ito ay message. Sige, bitinin ko kayo, no? Pero message para po sa ating lahat. Amen? Kasi ang salita ng Diyos ay napapanahon, whether in season and out of season, no? Ang salita ng Diyos ay akma sa tamang panahon, sa lahat ng panahon. Amen? But before I will proceed to the message of being fruitful, no? So kailangan mag-umpisa tayo na talagang alam natin paano maging fruitful, kagaya ng isang farmer, di ba? So ang tawag doon, tinatansya niya, iniisip niyang mabuti, pinaplano niya, no? Piniprepare niya yung land na pagtataniman niya, di ba? So, ganun din po, no, na ang salita ng Diyos ay kailangan po na talagang ma-receive natin, no? Sabihin ko na yata, no, tayo ay matanim yung salita ng Diyos na yon, ang salita ng Diyos sa mabuting lupa. Amen? Praise God. And that is our heart. Amen. So, I would like to call before anything else, no, sa salita ng Panginoon. No, bitinin ko muna kayo and be get excited. So, praise God. Sa atin po ay dadalin po ng Panginoon sa ating harapan ang isang tao na talagang masasabi niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Amen? Yung ginawa ng Diyos sa buhay niya at kung paano siya itinawid sa landas ng Panginoon. Amen? Puri ng Panginoon. Let's call on Pastor Paul Villanueva. Ang tunay po niyang pangalan ay Pablos Villanueva Jr.
Praise God. Kasi po yung anak niya, yun ang tunay po na Paul. Praise God. Thank you, Lord God. Lord, mabuti ang Panginoon. Praise God. 3 minutes. Okay. Ayoko pang tumayo dito kasi Sige, tumayo ka na. mauubos yung oras niya sa akin. Anyway, tinawag na lang din niya po ako. So, gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Amen. Una sa lahat, sa bawat isa na nanalangin, napakarami pong nagpray. Kaya po ako'y buhay pa ngayon. Glory to God. Last year, 3 times po akong nag-50-50. Nag-start po akong ma-hospitalize December 5 to 9, 2019. Tapos after a month, ganun ding date, January 5 to 9, 2020, na-hospital na naman po ako. And on that time, ay critical na po ako. Kaya sabi ng doktor, kailangan ka ng ma-angiogram. Tinanong ko sa kanya, pag na-angiogram ba ako, o magkano po yung angiogram? Sabi niya, siguro mga 70 plus. And then, sabi ko, wala po akong pera. Mga gano'n pang katagal pwede na i-delay natin para makapag-produce kami ng pera. Sabi niya, 1 month. Hindi ko pa pwedeng dagdagan pa. 3 months, sabi niya, kaya lang, hindi ko na masabi sa iyo kung anong mangyayari sa iyo. So, sa kabutihan po ng Diyos, in just 2 weeks, ay na-produce po yung 70,000. Ginamit ng Panginoon, yung hindi ko naman masyadong kilala, pero nagpadala po siya ng 40,000. She's from Canada. Sabi ko nga, tinanong ko siya bakit mo ako pinadala ng ganito kalaking pera? Kasi naniniwala ako na mabuti kayong ama at lingkod ng Diyos. Actually po, pinsan ni Dap yun. So, to make my long story long, okay, so nagpa-angiogram po ako and then 3 ugat ko po sa puso may baradot except po yung lumalaki ang puso ko. May hina na yung mga muscles. And then, 3 sa ugat ko, barado. 90% yung dalawa, 100% po yung isa. So, after the angiogram, ay kailangan ko po ng immediate angioplasty daw, sabi ni Dr. Don Timbol. So, sabi ko, magkano naman? So, mga around 400 daw, or more, o depende, sabi niya. So, ngayon may nag-tip sa amin na punta kami ng heart center, para sabi may libre daw doon. So siyempre kami naman, wala kami talagang pagkukunan ng pera. So kaya po nagpunta kami ng heart center. And then sa heart center, ang haba po ng pila, mahigit 1,000 yung nag-aabang for free operation. Sabi ko, baka mamatay na ako nito ba? Ang kukubutin. Doon na natutulog yung iba. And then sabi niya, mag-try ka sa PhilHealth. Dahil po may implant na akong ICD dito, I'm not qualified anymore kasi related sa puso, then bypass operation, so hindi na daw qualified. So, and then, nandoon na kami, nagdire-diretso na kami ng so may tutulong daw sa amin, so believing na talagang may tutulong sa amin, ay, ayun po, pa-schedule na ako. Actually, February 9, noon po ako na-operahan. At alam niyo po, yung anak kong si Paul, nakaisip sila mag-asawa, nakaisip sila ng parang fundraising. Together, we beat it. Yun yung kanyang t-shirt na nilang pinread. So, to make the long story short, ang dami pong tumulong bukod sa prayer. Yung mga maliliit, malalaking contribution ay sa madalit salita po, yung 1 million pesos, that was February, Actually, hindi naman agad na kumpleto yung 1 million, pero bago kami lumabas ng hospital, wala kaming naging utang. So,
Actually, humingi kami ng tulong sa PCSO, sa kung saan-saan, pero wala pong nakuhang tulong. So, but nang lumabas po kami, wala kaming utang. Ano ho? So, and then, ayun po, Lord, imagine, January, na ano to? Wala tuloy ako. Na-angiogram ako, and then February nangyari. Despite ng aking pong bypass operation and 2 valve repair, ay na-hospitalize na naman po ako. 14 days ako sa ICU ng AUF. Ano ho? And talagang doon po, hindi ako kumakain. Talagang bumagsak na po yung katawan ko doon. At saka iba na ho yung pakiramdam po. Takot na ako sa karayom. Hanggang ngayon nga po, nangingitim pa yung ano ko. So, yung karayom kasi ginaganon pa pagka sinasaksak sa akin yung sa dextrose at saka yung sa pagkuha ng blood. Ano ho? So, mahaba na. But, alam niyo po, hanggang last October, yung pong sa AUF, that was my second time na nag-50-50 po ako. Wala po akong presyon. Daming nakakabit na ano sa akin. Hindi nila makita ang malaman ng presyon ko. And actually, si Dr. Don Timbol, ang sabi niya, i-intubate na natin. Intubate ba tawag doon? Tapos, naisip ko, yung mga COVID-19 patient na naka-intubate, namamatay. Tapos yung katabi ko sa kabilang kwarto, naka-intubate din siya, namatay. Ano? So sabi ko, pag ako i-intubate dito, baka yuwi na akong patay. Pero, ewan ko po, that is the work of the Holy Spirit. Pagtingin uli sa akin ni Dr. Timbol, sabi niya, wag na nating i-intubate. Sabi niya. So, hindi na po ako na-intubate noon. And then, although I spent 14 days, ano po, ang hirap sa ICU ng 14 days. Mayat-maya, hindi ka makapagpahinga kasi 3 times. Noong October at saka nitong November, nag-50-50 na naman po ako. So, bagsak din ang presyon ko po. Ano, tapos yung blood sugar ko, bagsak din. 43 lang. So, nawala na ho ako sa wisyo noon. Yung mga panahong yon na yung pong pang-cardio na parang ICU po sa AUF, puro cardio lang ho nandoon. Doon ako na-confine. And sa pagtatapos po, nagpapasalamat ako sa Lord. Maubos ko yung oras ng asawa ko. Salamat sa inyong mga panalangin, sa inyong mga tulong. At bagamat 3 times po ako na 50-50. And actually pala, yung isang naging comedy kong experience, pinatawag ko na ho si Pastor Loter. Sabi ko sa kanya, pwede bang pag-pray mo na ako na umuwi na ako? Hirap na ako. Talagang hirap na ako. Hindi ako makakain. Masakit yung aking mga tusok ng karayom. Masakit na ho yung pakiramdam ko. Talagang wala na. Ano, so, ewan ko, kung may mga nakakarinig sa akin dito, nagwawala ako, nagsisigaw ako, no? So, kung ano-ano. Tapos, nakikita ko na yung mga kamag-anak kong namatay. Actually ho, nung umuwi ako pala, manas na ho yung aking mga binti at paa. Ano, namamaga ho yan. Kahit anong gawin nilang ni Dr. Timbul na paraan, tawag doon, in-ultrasound po ho twice yung aking binti, baka daw may blood clot. Wala naman po, no? Pero magang-maga po yan. So, hanggang nirekomenda nila ako sa isang nephrologist, at sa biyaya ng Lord, yung binigay niya sa aking gamot, although mahal, ito po, normal na yung aking mga binti at paa. At yun po ang pinagpapasalamat ko sa Lord. At yun nga pong pagpe-pray sa akin ni Pastor Loter, sabi niya, hindi ako makapunta. Sabi ko kasi, nung dumating siya, ang tagal mo naman. Pinakamahirap po yung pinapagawa niyo sa akin, sabi niya. So anyway, pinag-pray niya po ako. Nung pinag-pray niya po ako, ang pait na ng iyak daw niya. Umiiyak na siya.
Ako naman ho, inayos ko yung sarili ko. Dumiretso ako ng higa, tsaka sabi ko, Lord, kunin mo na ako. So nagpe-pray si Pastor Loter. Tapos pagkatapos mag-pray, sabi ko, Lord, ba't di pa ako namamatay? And then, as I contemplate, sabi po nung isang pastor, si Pastor Cesar Castellanos, you are immortal until you finish your purpose in this life. Hindi ka mamamatay kung hindi patapos ang iyong gagawain dito sa mundong ito. Kaya po tayo, huwag tayo matakot sa kamatayan. Ang hanapin po natin at alamin natin ay ano ang layunin ng Diyos sa buhay natin at gawain natin. Huwag nating ipanakaw, hindi po manakaw ng demonyo yung aking buhay kasi ang dami nga pong nagpe-pray. At ngayon ko na-realize na sabi ko, buhay ako kasi marami pang kailangan gawin. At ito nga, ipatotoo sa inyo na ang Diyos natin ay buhay kasi siya ay nagpapala. Financially, hindi po kami nahirapan. Hanggang huling hospitalization ko po, meron kaming pinanggastos at yun po, maraming mga nangyari at madadagdagan na naman. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Salamat at talaga pong may kapangyarihan ang panalangin. Kaya po kung tayo ay sama-sama na magkakapatid, meron tayong cell group o life group, meron tayong family na tulad po nito, ay talaga pong maraming magmamalasakit sa atin na manalangin. Marami pong may pera, yung katabi ko po, doktor pa yung mga anak, bata pa, pero halos kaedad ko lang po, namatay pa rin siya. Mapera sila, doktor yung mga anak, namatay siya. Ito ko na 50-50 pero nabuhay pa rin dahil sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga po. Praise God. Hallelujah. Malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay po na may purpose talaga ang Lord. Amen. Sa ating buhay. Kaya niya tayo binuhay. Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kapag humihingi tayo sa Kanya, humihiling tayo ng taos-puso sa ating pananalangin, ay pagkakaloob po ng Panginoon. Amen? So, tinitingnan lang, Lord, yung ating heart. Po? At yung ating masidhing paghingi sa Kanya. Amen. Praise God. So, ngayon sa umagang po ito ay tunghayan po natin ang salita ng Diyos. At talagang ito po yung bagay na tumimo po, may papatotoo ko sa aking buhay. Sabi ko, gustong-gusto ko tong Word of God na ito na siyang tumimo sa heart ko para ako ay maging mapagpatuloy hanggang ngayon. Praise God. At ito pong mga salita ng Panginoon na ito ay siyang naging guide ko po para hindi po ako tumalikod sa Panginoon. Amen? Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia or meron po kayong Bible sa inyong mga cellphone. Okay, so sa NLT version po, sabi doon, ay wala pala akong sandali. Wala akong hindi ko siya mababasa. Wala akong kopya. Okay, tingnan po natin, no? Ang sabi po sa Matthew 13. Okay, Matthew 13:9. Baliktad na sinabi ko. 13 verse 9. Okay? Sabi po dito, anyone with ears to hear should listen and understand. No? So anyone who has an ear, no? Anyone with ears to hear. 'Di ba? Ba't kaya sinabi ng Panginoon? Si Jesus ang nagsabi po nito sa kanyang mga disciples, no? At sa mga tao na kanyang mga tinuturuan. Ang sabi niya, anyone who have an ear, let them hear, sabi niya, no? Should listen and understand. No? Listen and understand. Alam naman ng Lord na bawat isa sa atin may tenga, di ba? Alam ng Lord meron tayong pakinig. Pero, ang sabi nga, yung human ear daw ay nakakarinig ng maraming boses, nakakarinig ng maraming sounds, no? So, but there is different kind of listening. And this is spiritual
listening. Okay? So, listening that result in spiritual understanding. Okay? So, sabi doon, dito sa parable ni Jesus, no, ito yung kahulugan ng parable na itinuro ni Jesus. No, there are 4 kinds of soil. No, there are 4 kinds of soil. May isang farmer na nagtanim, naghasik ng kanyang binhi, no? At yung 4 na klase ng binhi, ano? 4 kinds of soil na nataniman ng binhi, ano? Ito yung una, sino nakakatanda? Yung natanim dun sa footpath, no? Dun sa daanan, no? Sa daanan. So yung seed na natanim dun sa daanan. And then pangalawa, anong nangyari pala dun sa seed na yon? Dinakit ng ebon. Ay, hindi pala. Dinakit ng ibon. Dinakit ng ibon yung seed na yon, no? Tinuka at kinuha niya. Okay, kinain niya. And then yung pangalawang seed, no, yung ano na yon, yung buto ay natanim sa mabatuhan, no? Shallow ground, no? Sa mababaw na lupa. At yung hindi siya nag-root, no? Tumubo siya, pero hindi siya tawag doon, hindi siya ibig sabihin hindi siya nabuhay kasi nung dumating yung araw, no, sinikatan siya ng araw, namatay siya, no? Yung root niya hindi naglast, okay? So yung pangatlo ay yung natanim sa masisiit, no, sa dawagan, no? Kaya siniil siya ng mga dawag, no, ng mga damo, no, mga tinik, hindi siya nakapamuhay, no? Hindi siya nabuhay kasi maraming mga siit na umaano sa kanya, no? Gumagambala sa kanya, hindi siya nag-prosper at siya ay namatay din. And pang-apat ay yung those seed that fell on the good ground. Amen. So ito yung natanim sa mabuting lupa at ito ay tumubo at namunga. Okay? Ng tig 30, 60 hanggang tagi 100. Ibig sabihin, namunga po siya ng sagana. Okay, this is the parable of the sower. So, in-explain ni Jesus kung anong ibig sabihin nito. Yung seed is the word of God, no? So, yung salita ng Panginoon ay naihasik sa atin. Amen? Inihasik sa atin. So, ano na ba yung message na napakinggan po natin na tumimo, no? Deeply rooted in our heart, no? Ano ba yung mga salita ng Panginoon na talagang pinanghahawakan natin, no? Na siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Okay? So, before we proceed pala, mag-pray po tayo. Heavenly Father, we thank you, God, for this morning. Thank you, Lord God, for this great opportunity that we will hear your message, Lord God, that will give us strength, Lord God, and knowledge, Lord, na tunay, Panginoon, na maitanim ng mabuti, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga puso. Let this be a guide to us, Panginoon, upang kami maging matibay, Panginoon, ng mga mananampalataya mo. Lord God, and let us be this good ground, Panginoon, where your seed is deeply planted, Panginoon, Lord, that it will bear more fruit. We ask you, Holy Spirit, to guide us and speak to us and help us to really listen to your word, Panginoon, and obey it. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Okay. So, yung una po ay seeds that fell on the footpath, no? Doon sa daanan. Okay? So, these are the people who hear the word of God, no? The message about the kingdom, and they don't understand it. No, hindi nila naintindihan. Nakinig sila ng salita ng Diyos, pero hindi talaga nila naintindihan yung kanilang napakinggan. Amen? So meron tayo minsan gano'n, ano? Nakikinig tayo, no? May mga tao nakikinig, limbawa may mga nagsasalita, pero talagang hindi nila, they don't take it heart, no? Hindi nila talaga naiintindihan kung ano yung sinasabi, no? Pero meron talagang nakikinig, no? So, yun daw yung mga tao na nakikinig about the kingdom. Ano na ba yung napakinggan natin about the kingdom? Ano ba yung message ng kingdom? Anyone here know the message of the kingdom?
Alam niyo po ba yung message ng kingdom? Kingdom of God, no? Hindi po kingdom of darkness. Okay? So, yung message ng Panginoon, syempre yung word niya, di ba? Yung kaligtasan, pinaka-crucial po sa atin, no? Yung malaman natin yung katiyakan ng ating kaligtasan. Yun yung talagang the best that ever message that we can receive, no? Yung malaman natin na meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan. Amen? Praise God. No matter what happened, no, in this situation that we have, circumstances, no, mga challenges na nangyayari sa ating buhay sa panahon na ito. Kanina madaling araw, no, tinitingnan ko kung ano yung recent, yung mga tawag dito, yung mga recent na balita, no, yung talagang yung mga balita natin sa panahon na ngayon, no. So nabuksan ko, no, nagbukas ako ng YouTube. Tiningnan ko kung ano yung balita tungkol sa mga nangyayari. Ang unang tumambang sa aking harapan ay yung mga ginagawa ng ibang bansa, no, tungkol dito sa pandemic, no, yung ginagawa nila, yung paano nila nire-restrict yung kanilang mga tao doon sa kanilang bansa, no, kasi meron na namang ito sa China, ito yon, na nag-lockdown na naman sila kasi meron na namang bagong virus, no. Parang nagle-level up yung mga virus, no? So, kailangan tayo sa kanila, no? Makipag-contest tayo sa mga virus na ito, no? Ibig sabihin, kailangan i-level up natin yung ng ating faith, no? Laban dito sa mga virus na ito kasi ito ay nagbibigay ng takot, di ba? Oo, nagbibigay ng pangamba sa ating hinaharap, no, in the future. But God promises are very true din, no? Kailangan manghawak tayo sa salita ng Diyos. We know na ibig sabihin, hindi totoo yon, or alam natin na nandyan siya, pero mas higit na makapangyarihan ng Diyos na nasa atin kaysa nasa kanila. Amen! Praise God! Greater is He that is in us than he that is in the world, no? So word lang siya, okay? So panghahawakan natin ang salita ng Panginoon, that we are an overcomer. Amen! Amen. We will overcome through the blood of our Lord Jesus Christ. So, what happened to the word, to the message that he hears, no, sa kanyang napakinggan? Anong nangyari doon daw sa mga natanim, yung seed na natanim sa tabi ng daan? Ang sabi ay tinuka ng ibon. The bird represents the enemy, no? Ninanakaw niya yung mga binhi na natanim sa atin, no? Ninanakaw niya yung mga katotohanan. Ang sabi ng Lord, pagagalingin ka, no? He sent His word and heal your disease. God is your Jehovah Rapha, no? Anong ginagawa ng kaaway? Binibigyan niya tayo ng fear, no? Alalahanin, worriness, no? Understand the word of God. They don't understand the message. Okay? So pagsimula po ng taong ito, no, bago pa, no, nung December 27, no, ayon kay Pastor Lauder, no, sa pasimula niya, no, sa pagpapasimula po niya sa ating sa church, no, sa message niya sa ating congregation, no, sa opening nitong ating new church, no. Okay, di ba? Na tayo, no, na ang sabi doon, natatandaan nyo ba yung message niya? Tatandaan nyo? Sino nakakatandaan ng message niya nung nakaraan? Okay? Fresh, new start, di ba? New year, okay? New start, no? Ano yung senior na message niya? Oh. Okay, renew them in our days. Yon. Okay? So, start your life with God. Di ba yon? Start your life with God. No? So, sabi, in the beginning, God. Di ba? Sabi niya ngayon. O, New Year na yon. Yung message niya na yon. Okay? So, yon, tatandaan po natin yung mga mensahe ng Panginoon sa atin. Amen? At hindi po tayo maliligaw. Praise God. So, this problem number 1 ay yung kawalan ng pangunawa, no? Hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos, kaya hindi tumimo at yun ay nanakaw, nawala, no? So ang pangalawa ay those who hear the message and immediately receive it, no? Ito yung seed na nag-fell doon sa
shallow ground, no? Sa mga may mga mabato-bato rin, no? Kaya hindi rin nag-last. Okay? And it withered and it died. So, ito yung problem. They have no deep roots, no? Ito yung pangalawa, no deep roots. Okay? So, soon it will dead under the sun. Okay? But since they don't have deep roots, sa verse 21, ang sabi doon, ay they fall away as soon as they have problems. No? Agad-agad nagbaback out pag nagkaroon ng problema. Na ako mag-church. Nanghihina. No? And then, hindi na siya magpapatuloy sa kanyang pagsunod sa Panginoon. They fell away as soon as they have problems. No? So, they are being persecuted. Sinasabi sa kanila, sama-sama ka dyan, yung mga ganon, no? Ganyan naman yung buhay mo, no? Maraming persecution, no? We are not perfect, no? Kaya nga kailangan natin si Jesus sa buhay natin, 'di ba? Para sumama tayo, no? Lumakad tayo, mabuhay tayo, no? Upang may tuwid ang ating buhay ng ating Panginoon. Amen? Tutuwid ng Lord tayo. Praise God. Sa pamagitan ng kanyang mga salita. Okay, ano yung instruction ng Colossians 2:7. Ano yung instruction ng Lord? We need to be rooted and build up, no? In Christ. 'Yon, rooted and build up, no? Kailangan ano tawag doon? Ugat. 'Yon, mag-ugat yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Okay? So, kung gusto mo daw na patayin yung isang halaman, no? Wag mo lang siyang tatapyasan, no? Mabubuhay pa rin siya. Kung gusto mong patayin yung isang halaman, you uproot its root, no? I-uproot mo siya to its roots, no? Yung kasama yung ugat at siya ay mamamatay. So kailangan nga yung salita ng Diyos dumaloy hanggang dun sa deeply, no, into the roots, no? Ibig sabihin mag-ugat yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sino na may ugat ng salita ng Diyos? Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. The fact that you are here, merong naitanim na salita ng Diyos, no, na nag-uugat sa buhay mo. We need to be rooted and build up in Christ. Sabi sa Colossians, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught as you will overflow with thankfulness. Amen. 'Di ba? No? Sabi yung roots na 'yon ay mag-grow sa pamamagitan ng ating Panginoon, sa ating buhay, no? Be build on Him. O 'yon, build on Him. Saan ba nakasalalay o saan ba foundation yung ating buhay, no? Kailangan 'yon ay maitayo, no? Sa pamamagitan niya sa buhay natin. Amen. Praise God. So then your faith will grow strong para lumakas yung ating pananampalataya, no, sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon, no? Kagaya daw ng itinuro sa atin, at upang tayo ay mag-overflow with thanksgiving. Amen. Kaya kapag sinabi ng Diyos ay sinabi na niya. Amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, pagagalingin ka. Sinabi ng Diyos, pagpapalain ka. Amen? Sinabi ng Diyos, palalayain ka sa iyong mga utang. Sinabi ng Lord, ikaw ay re-restore niya. Amen? Ita-transform niya. Sinabi ng Diyos na hindi ka niya pababayaan, iiwanan man. Sinabi ng Diyos, proprotektahan ka niya. Amen? Yun ang mga sinabi ng Diyos. Kaya panghawakan po natin at marami pang mga promises na makukuha po tayo sa salita ng Panginoon. Kaya dapat meron tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos. Amen? Okay, magmula ngayon, this new year, no? Kumuha po tayo ng mga verses o promises sa Biblia na panghahawakan po natin, no, this year, no, sa buhay natin, sa araw-araw. Panghahawakan po natin para yun po yung ating pinakamatibay na kumbaga sandata, no, para maka-overcome tayo sa anumang pangyayari o challenges sa buhay natin. Amen? Pray God. Merong promises tungkol sa healing, no? Sabi ng Lord, I send my word and heal your disease. Alam nyo ba na inangkin ko yon sa Panginoon, no? Sinabi mo, Lord, no, nung nandun kami sa hospital, no? Siyempre, walang ibang kasama si Pastor, kundi lang ako po siya yung nagbabantay sa kanya. Kasi, siyempre, nangingilag din po ako kasi hospital po yon. Ayokong papuntahin doon yung aking mga anak, no? At,
ano lang, si Abby lang ang pumupunta doon na matibay siya dahil protektado rin siya. Pinag-pray ko siya na, shield mo siya, Lord, no, na with your divine protection, no, no blood of Jesus. Ano, alam niyo ba na yung blood of Jesus ay protection natin? Amen. No? When we apply the blood of Jesus, ito kailangan po natin i-apply po ito, yung blood of Jesus sa ating mga bahay. Pwede niyo sabihin, I apply the blood of Jesus sa aming tahanan, Panginoon. No weapons of the enemy will prosper against us. Lord, ikaw ang nag-iingat sa aking pamilya. No? Yung ganun, no? Ganun yung prayer po natin sa ating mga pamilya, no? Because there is power in the blood of Jesus. Amen. Praise God. So, yun po yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Nung po ako, ito yung pinanghawakan kong prayer. Sabi ko, Lord, you send your word and heal our disease. Sabi mo, Panginoon. Kaya mo, Panginoon. Walang imposible sa'yo na pagilingin ang aking asawa. No? Kaya sabi ko kay Lord, Lord, nandito ko sa hospital. Kabi-kabila yung mga ano dito, walang tao, kami lang. Pag naglalakad ka dun sa hallway, walang ibang mga tao, no, yung kasagsagan ng ano talaga ng pandemic, no, na talagang sumabay si pastor do sa kasagsagan. No? Kaya nga walang ibig sabihin, walang urungan. No? Okay? So, yun yung ano ko. Sabi ko, hindi naman ako natatakot. Walang sumagi sa isip ko na ano kaya kung ayokong pumunta ng hospital kasi baka ako ma-virus, di ba? Ma-COVID. Hindi ko naisip yun. Naisip ko na lang nung tapos na. No, sabi ko, ano pala talaga yung virus doon? Sabi kong ganun. Lagi silang nagsasanitize, no? Lagi silang nag-spray. Sabi ko, yun yung protection mo, Lord, no? Na yung talagang dahil lagi silang nagsasanitize, no? Nawawala yung mga virus, no? Kahit na mayroong mga COVID patient din doon na doon, no? Kaya purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. When we have that word of God, no? Makaka-overcome po tayo. Amen? Praise God. So, sabi ko, Lord, itatawid mo kami dito, Panginoon. Tatawid mo kami dito, Lord. Walang imposible sa'yo. Hindi mo hahayaan na mamatay yung asawa ko, sabi kong ganon. No? Extend mo pa ang kanyang buhay. No? At alam ko na ikaw yung aming great provider. No? Ikaw yung nagpo-provide noon pa hanggang ngayon. No? Napakabuti ng Lord. No? Hindi niya kami pinabayaan. Talagang kapag ka nagtitiwala ka sa Panginoon, meron siyang mga kaparaanan. Amen? Gagamitin niya ang maraming mga tao para dalhin sa iyo yung katugunan niya. Praise God. Kaya maraming salamat sa inyo. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ninyo. Kayo na mga sumuporta financially, no? At in prayer, no? Maraming salamat po sa inyo. At ang pangatlo, no? Kaya kailangan po na mag-grow yung ating faith, no? Yung ating pananampalataya. At yun ay magsasani ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? So, pangatlo, those who hear God's word but all too quickly, sabi niya doon, the message is crowded out by worries of life. Ito yung problem number 3, the worries of life, that lure of wealth, the lure of wealth. No? So, ang problema, itong seed na na-fell doon sa siitan o doon sa mga dawagan, ito yung mga worries of life, no, na nag-choke doon sa seed na yon para hindi siya mag-prosper, para hindi siya mabuhay, no? Marami tayong mga worries. So basahin po natin ang Matthew 6:25. Ang sabi po dito, 6:25. Okay. But at night, as the workers left, his enemy came and planted weeds among the wheat. Then he slipped away. Hanggang 33 po. Okay, ang sabi, when the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. The farmer workers went to him and said, Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from? An enemy has done this, the farmer exclaimed. Should we pull out the weeds? They asked. No, he replied, you uproot the wheat if you do. Let both grow together until the harvest, then I will tell the harvesters to sort out the weeds, tie them into the bundles and burn them, and to put the wheat
in the barn. Okay, so ito yung another illustration na ang kingdom of heaven is like a mustard seed planted in a field. So, nagtanim yung farmer at dalawang klase ang tumubo. Mayroong sumabay na tumubo. Tumubo yung good plant at yung mga weeds, no, yung mga damo, no, yung mga tawag daw ligaw na damo. Okay? So, ang sabi niya, ang tanong nung farmer, bubunutin ko ba? Sabi niya ganon, no? Wag mong bunutin, baka mapasamang mabunot yung yung tamang tanim, sabi niya ganon. Kaya ang sabi niya, let it both grow, sabi niya ganon, no, until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds. So isusort out yung weeds pagdating nung harvest, no. So sa madalit salita, pagdating ng harvest, doon makikita kung alin yung totoong tanim, no, totoong bunga at fake, no, mga fake news, no, yung mga fake na bunga, okay? So this will come a time, no? Darating yung panahon na ihiwalay ang mga sheep sa goat, no? Parang ganun din, no? So kasama nandito tayo, no? Kumbaga nabubuhay tayo dito sa mundo, no? So tingnan natin tayo ba yung good plant or tayo yung weeds, no? So kung merong good plant, no? Makikita 'yon sa harvest, no? At kung merong bad na mga damo, no, na aanihin, makikita doon, isusort out, no? Ihiwalay yung mga damo sa tunay na tanim. Okay? Ang mga ani. So, hinahayaan ng Panginoon, no, na tayo ay mabuhay dito sa mundo, no? At may panahon ng pag-harvest. Amen? Sa mga farmers, no? Kaya I'm looking forward to my harvest, no? Pwede na pong mag-harvest. Good news. Meron na po tayong harvest, no? Ma'am Lisa. No? Yung ating mustasa, ready for harvest na po. Okay, so yun po, no? Talagang merong time, no? Merong panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. So, let everyone who has an ear hear the message. So those who hear God's word but all too quickly, sabi dito, the message is crowded out by worries of life. So marami pong mga worries ang siyang nagpapasiil po sa atin, no, sa ating paglakad bilang mananampalataya. Marami tayo pong mga alalahanin, marami po tayong mga iniisip, no, siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos, no. Pero ang sabi ng Panginoon, cast all your cares on Him for He careth for you. Yan, sa 1 Peter po yun, no? So, kaya kailangan tayong kumuha ng mga promises of God, no? Na magpapatibay sa ating pananampalataya, no? Para maano po natin, malabanan po natin yung mga pagsubok po sa ating buhay. Amen? Okay, malapit na po tayo. So, ang solution po ng Panginoon, sabi niya sa Matthew 6:33, no? So, sa lahat ng worries, no? Alam ko na bawat isa po sa atin, hindi po tayo exempted dito. We worry about many things, 'di ba? Sa ating future, sa ating mga anak, sa bawat araw na ating kakainin, no? We worries about, no, ano kaya ang mangyayari sa pandemic na ito? May katapusan ba 'to, no? Yung mga ganon. Pero sabi, ang solusyon ng Panginoon sa lahat ng ito, no? Ituon natin yung ating puso't kaisipan pa rin sa Lord kasi di natin alam ang bukas. So sa Matthew 6:25 to 33. Matthew 6:25 to 33. Ang sabi po dito, sandali lang po ha. Okay. So, sabi niya, Matthew 6. Mali po ako. Kayo na po ang bumasa. 1, 2, 3, go. Nandiyan na po? Ha? 6:25. 6:25 hanggang 33. Okay, sabi doon, this is why I tell you not to worry about everyday life. Ito akmang-akma po sa atin. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food? And your body more than clothing. Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in the barns. No? Hindi sila nag-i-store ng kanilang mga pagkain ng mga ibon. No? Pero sabi dito, aren't your
For your heavenly Father feeds them, and aren't you far more valuable to Him that they are? No? Mas mahalaga ka kaysa sa kanila. Can all your worries add a single moment of your life? Pag ba nag-aalala ka, madadagdagan yung buhay mo. Palagay ko, madadagdagan yung puti, no? Sa buhok. Okay? So, sabi, and why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. No? And if God cares so wonderfully for wildflowers and that are here today and thrown in the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying that what we will eat and what we will drink, what we will wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all your needs. Ito. And then, sabi niya, seek the kingdom of God above all else. No? Above all these things. No? Sabi niya, no? And live righteously, and He will give you everything you need. Amen? Praise God. Yun yung promise niya. No? Merong condition doon sa una. Sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, anong una natin gagawin? Isik natin ang Panginoon. Siya yung maging priority natin sa buhay natin. Amen? Praise God. No? So, napakabuti ng Lord, no? Na talagang tinuturuan niya tayo, na talagang una natin siyang papahalagahan. Amen? Mahalaga siya kasi siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? Kaya, maging pangunahin ng Lord sa buhay natin. Praise God. So, those truly, number 4, those truly hear and understand God's word. Ito na po yung, good soil. No? They are those who truly hear and understand the word of God. No? Yung seed na na-plant sa good ground. No? Sila yung nakinig at, naintindihan nila kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. According to verse 12, no? Ang sabi doon, the reason the fourth type of listeners bear much fruit because, sa verse 12, those who listen to my teaching, sabi dito, have more understanding. No? Naunawaan nila, and they will be given, and they will have abundance of knowledge. Yan. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan, abundance of knowledge. Ibig sabihin, magiging matalino tayo, no? Magiging marunong tayo sa ating buhay, no? Kasi ang guide natin ng Panginoon ay yung kanyang mga salita. No, ang sabi niya, isang bagay no na tanim sa atin. Ano ba yung bagay na pwede nating maging halimbawa? Ang sabi niya, pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita, no? Pagagalingin niya tayo, no? Okay, so ano ba yung mga teaching niya na nasa ating puso, na natanim sa atin? Kapag pinapakinggan natin ng Panginoon, sabi niya, I have chosen you, di ba? Many are called, but few are chosen. No? Tayo ay pinili ng Panginoon. At isang bagay pa na isa kong ipinagpe-pray pa talaga, yung kapag ka nagpe-pray ako, yung Lord, piliin mo yung pamilya ko. No? Pumili ka, magligtas ka ng maraming pamilya. Piliin mo sila, Lord. No? Paano sila pipiliin kung hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos? Amen? So kasi may free will tayo, no? Nagre-respond tayo according doon sa narinig natin. Amen? Kaya nga mahalaga po na talagang i-share po natin ang salita ng Panginoon. Kasi kapag hindi po nila narinig ang mabuting balita, hindi po nila matatanggap yung kaligtasan. Kaya meron po tayong responsibility. Tayo na nakarinig na, tayo na nakatanggap na ng katotohanan ng salita ng Panginoon, nakatanggap ng ating kaligtasan, kailangan i-share natin po sa iba. I-share po natin sa ating family. Gusto mo ba ikaw lang ang ligtas at yung family mo hindi? Di ba? Di ba? Oh, may assignment kayo sa prayer ngayon. Yan ang assignment natin, no? The whole family, gusto ng Lord yung pamilya natin, makasama natin, no? Na nagpupuri, naglilingkod sa Panginoon at sila ay ligtas. Amen? Praise God. So, yun po ang ating gagawin. So, and it produces, the seed that planted on the good ground produces a harvest. Amen?
good ground. Kagaya nung ginawa ko dun sa plat, tinambakan po yung ano na yan, ay magagawin po kami ng gardening, no? Mag-garden po kami. So meron po kaming group ng mga gardeners po dyan. Kaya mga plantitas po kami, ano po. Pero yung aming pong mga tanim, mga vegetable, no? So meron po kaming tanim dyan na kamates, mustasa, talong, okra, no? So, pero yung iba, nung tinanim po namin nung una, nangamatay po sila. Sabi ko, ano kaya problema nitong mga tanim na to? Ba't namatay? Dinidiligan naman araw-araw. Baka naman na-over, no? Sa pagdidilig. Hindi naman eh, sabi ko. Pero, yung lupa, no? Merong problema doon sa lupa. Kahit na nalagyan siya ng pataba, konti lang, mas marami yung lupa na panambak, no? Hindi siya nag-prosper at namatay siya, no? Kahit nadiligan siya. Kasi, siguro ma-acid yung lupa na panambak. So, gano'n, natalo. And then, nag-die down yung pananim. So, sa madalit salita, no, nalaman ko kung paano gumawa ng good ground. No? So, hindi ko inihalo doon sa kumuha ko ng ibang lupa, no? Nag-ano po ako diyan, nagkakartilya po ako diyan, dinahakot ko yung lupa sa kabila, pagka inuutusan ko yung sila Pogs, no? Si Jabez. Pero mostly, akong gumagawa noon, no? Ibig sabihin, sa madaling salita, nag-compose po ako ng fertile soil, no? Para maging mabunga po yung aming halaman. So ngayon, tingnan po ninyo, naging maayos po ngayon yung pananim po namin, no? Dahil natanim sila sa mabuting lupa. May fertilizer, no? Merong yung soil po niya top soil, no? Garden soil. Hindi na po yung lupa doon na nakatambak. No, nilagay ko po siya doon sa ibabaw ng lupa na yon. Okay? So ganun po, no, kapag ang seed ay natanim sa mabuting lupa, ito po ay magbubunga. Amen. Kapag ang salita po ng Panginoon natanim sa ating puso, no, and if we are that good ground, we will bear fruit, much fruit. Amen. Praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I will bear more fruit. Much fruit. Amen. O, narinig ng katabi nyo yan, ha? Titingnan ngayon kung ano yung bunga. Kung ano yung puno, yan ang bunga. So, titingnan. You shall know them. The Bible says, you shall know them by their fruit. Yan. Pero gusto ng Lord, maging fruitful tayo kasi we are planted on a fertile soil. No? The Word of God is planted in our hearts and we are that fertile soil. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Anyone with ears to hear should listen and understand the Word of God. Let's all stand. Praise God. Jesus is the true vine and we are the branches. Amen? Jesus is the true vine and we are the branches and we will bear much fruit. Sabihin po nga natin, Jesus is the true vine. Okay. Praise God. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you remain in me, no? Jesus said, and my words remain in you. Sabi doon, ask what you will and it shall be granted unto you. Ask what you will and it shall be done unto you. Amen? So, hingin po natin kung siya ay nananatili sa atin at ang kanyang mga salita, no, ay nananatili sa atin. Sabi doon, if my words remain in you, sabi doon, and you remain in me. If you remain in me and my words remain in you, no, napapagbaliktad ko, whether balibaliktad, no, pero ang nais kong sabihin ay, panghawakan po natin ito, no? Kailangan mag-remain yung word ng God sa buhay natin. Amen? At we remain in God, no? We remain in Him. Amen? Pag tayo po nananalangin, sabihin po natin, Lord, I belong to you, no? And you belong to me. Amen? So, I want to be fruitful, Lord, no? Help me to be that good ground, no? Tayo po ay sandaling pumikit at meditate po natin itong mga salitang ito na ating narinig. Lord, salamat sa iyo, Diyos, O God, that you have planted, Panginoon, the good seed, Lord God, of your word, Lord God, in our hearts, Lord, that we may bear much fruit, Panginoon, and fruit that will last, O Lord God. And whatever we ask in your name as we remain in you, Lord God, ay gagrant mo yon sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God, at sa bawat nakikinig, nararating ng
message na ito, God wants you to remain in Him. And that God wants you to be fruitful. A fruitful life, yun ang nais ng Diyos sa iyo. Manatili ka sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay manatili sa iyo. And whatever you ask in His name, sabi niya, it will be granted unto you. Believe that. No? Ang kinid mo yon, no? Panampalatayanan mo in the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa oras na ito, sa anumang mga kalagayan natin, nasasalamin natin yung ating mga buhay, kung saan anong uri ng soil na tinaniman ng mabuting balita ng ating Panginoon, ng Word of God. Let's believe God that He will work on it, no? At hindi huli ang lahat para tayo ay maging mabuting soil na tinataniman ng Kanyang mga salita. Let's surrender ourselves before God, and if you are not yet know the real message of salvation, sumunod ka sa panalangin nito. This is the message of the kingdom. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili, Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Kinikilala ko na ikaw ay namatay sa krus. Dumanak ang iyong dugo para sa akin. Salamat, Panginoon. Ibinigay mo yung buhay mo para sa akin. Binata mo ang kasalanan na dapat ako ang magdusa. Pero salamat, Panginoon, ikaw ay namatay para sa akin. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na pinapatawad mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw ang maghari sa aking buhay. Pumasok ka, Panginoon, sa aking puso. Ang kalooban mo ang mangyari sa aking buhay. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula ngayon, ikaw ang aking susundin. Ikaw ang aking papupurihan. Ikaw ang aking sasambahin. Ikaw ang aking pasasalamatan. Ito po aking dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. I pray na this message po ay tunay po na maging panghawakan po natin, no? Maging matibay po sa atin, no? Upang tayo po ay patuloy na mag-grow at mamungay, maging mabunga, no? Mabuhay na may masaganang pamumunga. Amen? Praise God. Glory to God. So, makakaupo na po tayo. Ngayon po ay tawagin na po natin si Morning, let us check, na heart check, parang gano'n, no, sa TikTok. I-check natin kung tama ba yung puso ng pagbibigay natin. No, in Genesis chapter 4, meron po tayong short story na mababasa. Ito ay tungkol sa anak ni Eva at ni Adan. So they are named Cain and Abel. So si Cain ay panganay at si Abel po ay mas nakakabata kay Cain. Ang sabi po ng verse 4, sabi dito, verse 3, isang araw, naghandog si Cain, no? Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon, nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop, kinatay ito at hinihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi.
Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. Dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. So sabi nga po kanina, sa langit walang pangit. Amen. Kaya po, when we give, hindi po tayo nakasimangot. So dito sa story po na ito, magtatanong ka, bakit naghandog naman si Cain? No, parehas na naghandog si Cain at si Abel. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon yung gift ni Cain? No, so yung sagot po doon is nasa verse 4, verse 4, tama. Sabi po dito, inihandog ni Abel ang pinakamagandang bahagi. No, sa tayo po, no, kung i-apply po natin sa buhay natin, let's say sumasweldo ka ng 10,000 every kada senas. No? So ang 10% noon ay 1,000. Kapatid, alam mo ba na pwede kang magbigay ng 10% at hindi pa rin katanggap-tanggap sa Panginoon? Bakit? Kasi po, pwedeng dun sa pagbabudget mo, naisip mo na, una kaya pa yung kuryente, sulu, una kaya pa yung grocery, retan dapat kong bayaran. And then pwede may nga isipin ginuketa ng talwi, po ang ating mitagan. So, andiyan ating kang 1,000 na mitagan at sabihan mo na 10% yan ni. Pero if it's not the first, if it is not yung pinakamaganda, hindi pa rin po ito magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Kaya yun po yung dahilan kung bakit hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon yung handog ni Cain. Kung babasahin nyo po in other translation sa English, ang sabi doon, yung pinakapanghanay ang inihandog ni Abel. No, pwedeng mas marami ang inihandog ni Cain kasi farmer siya eh. So pwedeng 50 sako yan. Pero si Abel, nag-iisa at your Monday and Sunday to be blessed. Unahin mo si Lord dun sa unang araw ng linggo. Amen? Kaya ganun po yung maging puso po natin ngayon sa pagbibigay. Hindi basta-basta. Hindi just. Hindi naman po tinitignan ni Lord kung ang 10% mo ay 10 piso lang, kung estudyante ka, o 100 pesos. Ang tinitignan ni Lord, yun nga, yung puso mo. Yan ba yung the best mo? Kahit 50 pesos yan, kung yan yung the best mo. No? Si Lord ang nakakaalam. Amen? Kaya tayo po tayo ngayon and let us pray for our tithes and offering. Panginoon, salamat po sa umaga na ito. This is the first day of the week. Salamat po sa lahat ng nandito po, Lord, na mga kapatid po namin. Thank you, God, that you ordained this day. Pinagpala mo ang araw na ito, Panginoon. At salamat po, Lord, sa lahat po ng mga kaloob na nakikita nyo po ngayon, Lord, sa mga envelope na ito. Kayo po ang tumatanggap, kayo po ang nagkikilatis, Panginoon, sa lahat ng puso po namin dito, Lord God, sa mga pera na meron po kami. Lord, I pray na makita mo po ito, nakatanggap-tanggap sa harapan mo at karapat-dapat sa harapan mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Pagpalain niyo po lahat ng mga nagiging tapat at nagkakalob sa iyo. Increase their tithes and offering, Panginoon. Increase mo pa. Pagpalain mo pa po sila, Panginoon. Papangyarihin mo sa buhay nila, Lord, yung pangako mo na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala na wala pong sukat na kalagyan. Hindi lang financially, Lord, sa health, sa family nila, sa pagdi-disciple po nila, yung fruitfulness, Lord God. Yan po yung ibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko, kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ang aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta, rumaragas ang pagpapala, akin natanggap na.
Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Gusto ko po na kumuha kayo po ng partner po ninyo. Partner po ninyo na magpe-pray po sa inyo. Magpanalanginan po tayo sa bawat isa. Amen. So after po nito, no? After po ng ating service, 5 minutes lang, no? After nito, kuha po kayo ng partner, no? At i-share nyo sa bawat isa kung ano yung na-receive nyo. Amen? Kung ano yung na-receive nyo ngayon. Amen? Yung hindi magkakilala, ha? Hindi magkakilala, pero magkatabi. Praise God. So, the Lord bless you and keep you and prosper you. Make His face shine upon you and make you fruitful and an overcomer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ngayon po, gawin po natin yon. Kuha po kayo ng partner. No po? In 5 minutes time, i-share po ninyo yung napulot nyo po ngayon. No? Dun sa message. No? Ano po ito? Trial. Kung talagang nakuha po natin yung message. 5 minutes lang po. Okay. At the count, sige, mag-ano po tayo? Mag-timer. Okay. Social distancing. Hindi, magkalayo naman kayo, kaya lang magkaharap, di ba?